Annyeong mga cutie! Welcome back to my channel. This is your Baby Girl Yengay and isasama ko kayo sa bago naming road trip. So actually this is our second road trip na for this year 2026 and itong rides namin na to ay papuntang Atok, Benguet and Sagada Mountain Province. So yan, dapat may mga OBR din tong mga kasama ni Jaggy kaso ako lang yung OBR na natira. Tsaka yung iba namin kasama hindi natuloy. Pero anyway, ayun. So, nasa Baguio na kami neto guys. Panoorin nyo na lang yung mga rides namin. Sobrang ganda ng view. Yung weather, ang sarap sa pakiramdam kasi sobrang lamig. Sinipon nga ako dito. Pero grabe, kahit nakakapagod yung rides, sobrang nakaka-enjoy siya. So, enjoy the video! So, banda rito, medyo inuulan na kami, kaya hindi na kaya na sagasaan pa yung ulan, kaya nag-decide kami na mag-raincoat and mag-stop over muna. Pero, hindi ko na na-video yung stop over namin. Then, ito, dire-diretso na ulit kami ng road trip papuntang Atok, Benguet. So, yan, dito lang naging maulan nung malapit na kami pa Atok. I mean, hindi pa pala ito malapit pa Atok. Pero, ayun guys, so makikita nyo, grabe yung fog, tapos sobrang lamig, as in tagos hanggang raincoat yung yung lamig niyan. Kasi nasa mataas na part na kami ng Benguet. So, ayan. Samahan nyo lang kami, enjoy the view! So, habang nagro-road trip kami, ito yung isa sa mga favorite view ko. Kasi ang ganda niya lang, parang nasa ibang bansa yung feeling. Kasi tingnan nyo, yung mga bundok-bundok sa mga gilid-gilid, para siyang mukhang Toblerone. Mukha siyang Chocolate Hills na hindi ko maintindihan. Pero, ayun, na-appreciate ko lang siya. Nakakatuwa na may ganito pala sa Pilipinas. Diba? So pretty. Wala, share lang.
So ito guys, nasa mataas na part na kami ng Benguet. Nasa Atok na kami, I believe. Kasi pag nakita mo na daw tong Halsemas half tunnel, meaning daw malapit na kayo sa Atok. So ayan siya, di na kami nakapag-picture kasi uulan, madilim na and gagabihin na kami. So ayan, malapit na kami sa Atok. Or Atok na to, I don't know. So, share ko lang guys, nahirapan kaming maghanap ng pag-stayan nung nasa Atok na kami kasi ang dami palang tao. So, buti na lang may nakita kami na, ewan ko, Airbnb ba talaga sila or nagpaparent talaga sila. Pero yun, nakapag-stay kami doon and then kumain muna kami. Ito malapit lang to din sa kanila. Hindi ko alam yung name nung na-rent namin. And then, 500 per head lang yun. So, murang-mura. So, ito na siya. Ito na ang view ng Atok in the morning. Diba? Puro sea of clouds. Sobrang ganda at payapa. At ito ang mga kolokoys. Ay, kaway-kaway. Kaway-kaway. We're here in Atok. So guys, sarado pala yung Northern Blossom kapag Sunday. Meow meow. Every Sunday. So, dahil sarado ang Northern Blossom, kami ay aakyat sa may Sakura Farm or Heights Place. Hindi na kami tumuloy sa Mount Olis kasi nung gabi tinry namin pumunta doon gawa na naghanap kaming accommodation parang mahirap tas malambot ang lupa. So, nakakatakot dahil mataas kaya dito na lang kami sa Sakura Farm. Mas safe siya para sa amin. Jump shot! Charot! Nandito na kami ngayon sa Sakura Farm and Heights Place. Tapos may mossy forest din sila. So, 3 areas na yung mapupuntahan nyo or mapapasyalan. Worth 150 pesos lang siya per pax. Yun yung entrance. Yun, para dun sa 3. And may discount din yata dito kapag senior and PWD. Hindi ko lang sure kung magkano yung bayad sa mga pagbata. Ayun, maganda rin naman dito guys. Actually, nakakatuwa nga kasi maaliwalas siya. Tapos, ang dami ring flowers. Tapos, yun, 3 pa ngayon mapupuntahan nyo. So, nakakatuwa siyang libutin. Medyo sayang lang kasi August pa pala magkakaroon ng cherry blossoms. Ayan yung puno nilapitan ni Jaggy. So, ayun, ikot-ikot lang kami dito. In-enjoy namin yung view, yung cold breeze. Kasi guys, sobrang lamig dito sa Atok guys. Hello! So, nandito kami ngayon sa Mossy Forest. At ang tropa. Kaya siya Mossy. Hingal ako. Oh. Uy, may usok! May usok! Ako ang tanga. Mga kayo mga isda. Picture, 1, 2, 3. Si Joel mukha na namang grade 1 na itinakasot. Baba kayo isa-isa. Kaway kayo dito. Ganun. Yan. Yes, field trip. Tumakas ka sa mama mo. Bye! Pwede rin pala kayo ditong mag-arkilan ng kabayo or mag-horseback riding. Yan, sa maliliit na pony. Tapos ikot kayo dito sa Heights Place. Ayun, so umalis na rin kami.
diretso na kami sa, ito na, former highest point. So, ito yung pinaka, highest point dati. Pero ngayon kasi meron na daw mas mataasin yung highest point. Pero di na namin napuntahan kasi out of the way siya papuntang Sagada eh. Siguro next time or kapag naisipan ulit umakyat dyan, makakapunta kami sa new highest point. Pero grabe, ang ganda ng view dito kasi sobrang taas, para talagang nasa tuktok ka. Ganun. Nakatuwa lang na napuntahan namin to. Achievement para sa mga riders kong kasama. Sa akin na rin. Ayan, so on the way na kami to Sagada. And sobrang nakakatuwa tong road trip na to, guys, kasi ma-appreciate mo talaga yung nature, tsaka makikita mo yung clear skies, sariwa yung hangin, tapos malamig, ibang-iba pag nasa Manila ka. As in, nakaka-refresh talaga siya. Syempre, nakakapagod kasi nakamotor lang, tapos parang 2 hours away from Atok to Sagada. And ayun, actually, nag-Atok lang talaga kami, nagstay lang kami doon overnight, tapos tawag ito? Yun, nagstay kami doon overnight and then punta sa Sakura Farm and Heights Place and then road trip na ulit pa Sagada naman. So, hindi talaga kami pumunta na Atok para i-tour yung buong Atok at saka hindi rin kami pupunta ng Sagada para i-tour yung buong Sagada, pero para lang ma-enjoy yung ride papunta doon. And syempre, kaya pala sinasabi nila kulang yung isang araw or 2 days. Actually, 3 days, 4 days yata kami nito. Pero bitin pa din. So, ayan. Tingnan nyo na lang, guys, yung madadaanan namin. Kagaya nito, tingnan nyo. Zero Visibility. So, diba? Ang taas na. Tapos, ang ganda ng mga puno. And, ayan, mananahimik na ako. Enjoy nyo na lang yung view. So, in-enjoy lang namin yung rides namin pa Sagada. As in, sobrang mahamog, guys. Nakikita nyo naman siguro sa video. Itong asawa ko batang hamog. Kaya tuwang-tuwa siya. Dahil nadadaanan namin mismo yung hamog. Pumapasok daw kami sa hamog. Kasi nga nasa tuktok na ng bundok. So, medyo may mga ulan-ulan, ambon-ambon. Kasi nga, nasa mataas na part na kami. And nung medyo inuulan kami na malalaki yung patak, huminto muna kami kasi nga ayoko nakakatakot, delikado tapos mamaya wala kami makita. Pero nakakatuwa lang kasi ang ganda nung ang sarap sa feeling na nagre-rides ng ganito. Bukod sa refreshing siya, ang lamig, tapos nakaka-energize, nakaka-relax. Totoo yun, nature is healing talaga, ganun. May kalakip na pagpapagaling ang nature. Ano daw? Sige, manood na lang kayo ulit. So, nag-stop over kami dito sa may Sabangan, Mountain Province na banda to. And grabe, ang ganda lang din ng view dito. May parang view deck sila. Tapos, may maliit na coffee shop sa may gilid. So, dahil inaantok yung mga kasama ko, nagkape-kape muna sila. And then, ito na, guys. Ayan na ang katakot-takot na daan papuntang Sagada kasi ito daw ay pinopromote ngayon ng Tourism Kinemberlu, yung daan ng tinuro ni Maps. And sobrang tarik, guys, sobrang matarik, pero thank you Lord kasi kinaya ng mga motor namin.
Sobrang ganda ng daan, as in. Pero sobrang tarik niya. Tsaka sobrang ganda ng dadaanan mo, para kang nasa yung cinematography ganun. Hindi mo akalain na nasa Luzon ka lang. Kasi ang ganda talaga ng view, yung daan, syempre bago. Tapos yan guys, makikita nyo, or ewan ko kung nakikita nyo, may rainbow kasi. Pag nakakita ko ng rainbow, masaya ako. Parang bata lang. Tapos, ayan, tignan nyo guys, ang taas-taas namin. Sobrang taas. And, ang lamig pa din. Sobrang malamig pa rin. Actually, kung hindi nyo napapansin, simula pa kanina, naka-doubling jacket kami. Yung fur na jacket. Ayan guys, ayan, tignan nyo, ang tarik-tarik niyan. Tapos, sobrang pababa siya, palusong. Tapos, pataas ulit, tapos palusong. Ay, buti na lang talaga kinaya ng mga motor na mga kasama namin. Nakaka-enjoy siya. Parang one of a kind experience. Hindi lang para sa mga nagmomotor kasi OBR lang naman ako. Pero ako na-enjoy ko siya na may kalakip na kaba. Parang ang nasa roller coaster. Ganun yung feeling. Kasi nga, ang tarik niya. Tapos, minsan feeling ko hindi na kami makakaangat. Pero, ayun, thank you Lord, nakaangat naman kami. Ayan, so makikita niyo yung mga dinaanan namin, mga obstacles para makapunta ng Sagada. Sabi ng mga lokal dun sa Sagada, hindi daw talaga ito yung daanan papuntang Sagada pag from Atok. Pinopromote lang siya ngayon, kaya ito yung itinuturo madalas ni Maps. So hindi ko alam kung saan yung sinasabi nilang totoong daan. Tapos, ayan na yung tutuluyan namin sa may baba. Diyan kami nagstay sa Joanne's Homestay. Yan, we're accommodating 500 per head lang din. Ay, hindi, 400 per head lang pala. Goods na siya. After namin mag-settle down, pumunta kami sa town proper kasi mamalengke kami for our dinner kasi mas gusto magluto nitong mga kasama ko dahil for the tipidity sila. And which is okay lang din para nga mas makatipid. Since andito naman kami para mag-enjoy and i-feel ang nature. Pero ayan, interested lang din ako sa kung ano talaga itsura ng Sagada or ng town proper ng Sagada kasi nga nakikita ko lang siya sa TikTok. Ganun. So sabi nga nila parang Japan daw. And feeling, ewan ko, di pa man ako nakapag-Japan. And ayan, bumili ako ng lemon pie kasi must try daw kapag nasa Sagada ka, dapat mag lemon pie ka. And masarap naman siya, na-appreciate ko, natuwa ako. And ayun, this is Sagada at night. So, road trip lang kami, pabalik kami ng homestay niyan. Medyo ginabi na kami, pero nakaka-refresh lang din mag-rides sa gabi ng ganito, parang one with the nature ka. Medyo natatakot pero kasi madilim pero ayun, masaya pa rin sa pakiramdam, masarap sa feeling. So after namin kumain, nag-set up ng bonfire tong mga to and sobrang lamig guys, so hindi kaya ng 2 jacket lang, kaya pati yung kumot bit ko nung nasa bonfire kami. First time ko mag bonfire, yun talagang lamig na lamig ako kasi usually pag nagbo-bonfire ano lang para lang masabi nag-bonfire. Pero ito talaga, parang kailangan. Ayan. Ayan, banding sila, chikahan. And ako, for the sama lang. So, ito pala yung harap ng pinagstayan namin sa umaga. At ayan yung mga motor nila nakapark. Goods na to for 400. Kasi ang lawak ng place. Ayan, sa kanan yung room namin. Tapos, ito yung view nyo. Ayan, so pretty. Diba? Nature talaga. Bundukin talaga. Nasa forest ka. Tapos yan sa may baba, diyan kami nag-bonfire kagabi. Which is, yan, hanggang baba yung accommodation nila. Tapos afternoon, nag-decide na kaming umalis. And since ayaw na nitong mga kolokoy dun sa dinaanan namin papunta dahil nga maraming angat at maraming lusong, ganun. Napag-desisyon na namin na iikot na lang kami. Kasi yun din yung sinabi ng mga lokal for the experience daw. So, itong mga to, dahil nga gusto mag-rides. So, napag-desisyon na namin na doon kami bababa sa
Benguet. Ay, sorry. Benguet ba? Banawe pala. Yun. At dadaanan namin ang Banawe Rice Terraces na sobrang nakapagpa-excite sa akin kasi alam nyo naman guys, simula elementary, kinder pa nga yata, elementary, wag OA. Doon lang natin nakikita yan sa libro, yung Banawe Rice Terraces na yan. So, di ko naman naisip na makikita ko siya in reality. Pero, yun, nag-decide muna kaming kumain sa famous na baliktad na bahay. So, doon kami papunta ngayon. Kasi, yun nga, pag nagsigala ka daw, dapat doon ka kumain. Yun, enjoy lang kami sa rides. So, rides! Na bahay in Sagada. It's Bros Inasal, pero isang Wow Cafe yung nakapin sa maps, diba? Ano siya, kainan, parang restaurant or cafe, gano'n. So, kakain kami dito! So, after namin kumain, tuloy na ang journey papuntang Banawe Rice Terraces and then pababa ng Nueva Vizcaya and Nueva Ecija, Bulacan and QC. So, ayan, baka minimal na lang yung maging voice over ko and enjoy nyo na lang ang aming mga madadaanan. Bye!
So ito guys, sa may bandang Ifugao na yata kami or pa Ifugao. Grabe, as in sobrang taas. Tapos legit na zero visibility. Grabe yung hamog. As in wala kaming makita. Yung kumbaga ang nakikita na lang namin yung pinaka sinusundan namin na motor. Di pa yata yun dito sa area na to, pero kasi tinigil ko mag video gawa ng medyo kinabahan na nga ako kasi bangin yung sa kanan, tapos wala kayo masyado makita and medyo basa-basa yung lupa kasi medyo umaambon, sobrang lamig, as in tagos na naman sa jacket. Tapos ayun nga, so dahil kabado na, tinigil ko na mag video, pero ito yung glimpse nun. Hindi pa to yung pinaka, pero ganito siya, as in para kang naglalakad sa ulap, ganun yung feeling. At ito na nga ang Banawe Rice Terraces na silibro ko lang nakikita noon. Finally nakita ko na siya ng personal and sobrang nakakatuwa dahil hindi ko naman inaasahan na mapupuntahan ko siya ng personal. Pero thank you sa mga riders kong kasama, napupuntahan ko yung mga lugar na hindi ko ina-expect na mapupuntahan. So, dito ko natatapusin tong vlog na to. Sobrang nag-enjoy ako. And thank you so much sa mga nanood. Please don't forget to click like and subscribe to my channel. Annyeong!